Hello mga ka-babes! Welcome back again to my another vlog. For today's vlog mga ka-babes, alam niyo naman kung bakit ako nag-vlog. Kasi kapag may vlog ako, ibig sabihin nun na i-share ako sa inyo. Yes! So, ayun nga mga ka-babes, kinakabahan ako. Charot. So, ano ko ba umpisahan? Charot lang. Ayun na nga. Nakita nyo naman sa title, no, na bakit ako nag-resign sa trabaho ko. Sa mga matagal na nanonood ng vlog ko, alam niyo naman kung saan ako nagtatrabaho dito sa Qatar, dito sa may Papa John's. And sa mga hindi naman talaga nanonood sa vlog ko, yun, panoorin niyo to kasi baka may matutunan kayo sa vlog na to. Charot. So, yun nga mga babes. Bakit nga ba ako nag-resign sa work ko ngayon? Una sa lahat, syempre, kailangan na nating iwanan yung dapat iwanan. Kasi wala namang forever sa company. Walang nagtatagal sa company, di ba? Kung may opportunity na dumating, syempre i-grab natin yun. Diba? Kasi kung mas malaki naman yung offer, why not, di ba? And yun naman din talaga yung karamihan na bakit na umaalis yung empleyado sa sahod. And of course, management and sa mga kasamahan sa trabaho. So yun. Alam kong marami nang excited na malaman kung kailan ako magre-resign kasi 2 years and 2 months na ako sa Papa John's. And finally, dininig na ni Lord yung dream ko na mag-resign at may plano talaga si Lord para sa akin. Hindi ko talaga ini-expect to mga ka-babes kasi kung napanood niyo yung mga previous vlog ko, lagi kong sinasabi doon na malapit na akong matapos yung kontrata ko and magre-renew na lang ulit ako kasi nga wala akong mahanap na trabaho. Actually mga ka-babes, talagang ginawa ko lahat. Nag-apply ako kung saan-saan, sa Indeed, sa email, kung saan-saan na. Meron pa nga akong interview, Karaferin Restaurant, dito din sa Qatar. Kaso hindi ako nakapasa mga ka-babes. Siguro talaga kasi kailangan talaga nila kasi ng experience as a waitress sa mga mamahaling restaurant. Kasi meron akong experience, kaso sa Pinas hindi naman siya sikat. And dito kasi sa Qatar siguro talagang standard sila. Kasi alam naman nila talaga pag waitress, mahirap. And kung kakayanin mo ba yung trabaho, ganyan. And Egyptian ata yung may-ari, stricto. So yun. Pero okay lang yun na hindi ako nakapasa kasi alam ko naman talaga sa sarili ko na mahirap talaga ang waitress. Ginrab ko lang yung opportunity na yun kasi nga malaki yung offer. So, yun. Ayaw pala ni Lord na doon ako mapunta ulit. Kaya alam mo yun, may mga plano tayo na ayaw ni Lord na doon tayo ilagay. Makulit tayo, di ba? So, yun. Share ko lang sa inyo yun. And marami na rin ako in-applyan na walang tumawag, nag-text, ganyan. Kaya talagang napagdesisyonan ko na mag-renew ng QID sa Papa John's. Alam niyo ba yung resume ko? Napunta na sa Dubai. Hindi ko alam bakit napunta na yung resume ko sa Dubai. Kaka-apply ko kung saan-saan na napunta. Kaya nagtaka ako. Tuwan-tuwa pa ako nun. Mga 3 beses siguro sa akin ng email na may interview daw ako, ganyan-ganyan. Center point. So, chinek ko yung location. But parang hindi ko alam yung location. Kaya naman pala, hindi ko alam yung location kasi sa Dubai. So, hindi ko ata na double check nung nag-a-apply ako sa Indeed, ganyan.
o kung saan-saan basta may mahanap lang ako, pasa lang ako ng pasa kaya gano'n. And ang dami pa talagang napasahan mga ka-babes, sobra kaya nag-print ako ng madaming resume. Alam niyo hindi ko na na-edit pati edad ko dun. Nakakatuwa na talaga kasi nga alam mo yung ano ka, excited na excited ka na mag-resign. Kaso hindi pa right time. Pero eto na yung right time na binigay sa'kin ni Lord kaya siyempre happy tayo. At ayun nga mga ka-babes, hindi ko inaasahan na opportunity na dumating, 'di ba? Yung kapitbahay lang namin, tapos pumunta pa talaga mismo sa store namin at nagtanong kung sino yung willing na mag-apply sa company nila. So 'di ba, sila na yung lumapit sa akin. Kaya talaga Lord, thank you kasi tinupad na ni Lord yung dream ko talaga na makaalis na sa Papa John's. At ayun nga, kasi ito yon storytelling time mga ka-babes. Mga nitong nakaraang araw ko lang naman nalaman na chef siya doon sa store na yun. Pizza din siya yung nalipatan kong trabaho. Huwag kayong mag-alala, hindi ako tambay. Kasi after kong matapos yung kontrata, mag-1 month rental pass ako sa Papa John's. After nun, lipat na ako agad dun sa kabilang company. So, kaya napakaswerte ko at napaka-bless. Kasi hindi ako nag-stay ng 1 month, di ba? Wala nang pahinga-pahinga to, girl. So, ayun nga, siya yung pumunta mismo sa store at yun nga, nagtanong kung sinong willing mag-apply sa kanila. And yun, nag-apply ako. And sabi niya kung sino pa yung willing sa mga lalaki. Kaya yun, para sabay-sabay na ma-interview. At ayun nga mga ka-babes, April 11, 2024, na-interview na ako. Hindi ko muna papangalanin kung saan ako lumipat na ibang company. Pero pizza din siya mga ka-babes. So, syempre kinakabahan ako ng time na yun kasi iniisip ko na baka ma-failed na naman ako. Pero try and try lang hanggang sa makapasa tayo, wala namang masama. Diba? Tapos, hindi ko in-expect na nakapasa pala ako. Diba? Nung araw na yun, nasa isip ko na napasada ako pero hindi naman sinabi sa akin. Sinabi lang sa akin kung ano yung magkano yung salary na offer at saka ano yung mga requirements kapag lumipat sa kanila, ganun lang. Pero walang sinabi na nakapasa ako, ganyan-ganyan. Tapos nalaman ko na lang nung April 13 to 2024, nag-follow up ako dun kay chef kung ano ng balita, ganyan. Tapos, noong April 14, 2024, waiting na lang daw ako sa offer letter. Yun yung sabi sa akin ni chef. So, syempre, natuwa ako nun kasi, ay, nakapasa pala ako. Diba? Hindi ko talaga ini-expect. Kaya, grabe talaga yung puso tugtog-tugtog. Diba? Kaya, OA, diba? Syempre, masaya ka, diba? Kasi nakapasa ka. Tapos, nung April 15, 2024, yun na mga kabibs, pinatawag na ako na kailangan ko na magpirma ng sa job offer letter. So, yun talagang kinabahan na ako. Alam niyo mga kabibs, nung interview na yun, unang interview, may pasok ba ako noon sa Papa John's. Buti nga, panggabi ako noon. Tapos, inagahan ko na lang para makapunta sa interview ko. Tapos, nung May 15, 2024, ang sabi sa akin nung manager na nag-interview doon na mag-i-start ako. Kasi alam naman nila na magre-renter pa ako sa Papa John's. Kaso, ang masaklap mga kabibs, hindi talaga ako agad-agad na makakapag-start sa Mortis ng saktong May 15, 2024. Kaya sinabi ko dun sa manager ko na hindi po ako makakapag-start sa araw na yun kasi kailangan ko pa pong pumunta sa office para kausapin ako ng
pinaka-head dun kung bakit ako magre-resign sa Papa John's tapos kailangan pang mag-render ng 1 month. Buti na lang naintindihan nung bagong lilipatan kong company na okey lang 'yan, dapat mo talagang tapusin lahat-lahat bago ka lumipat dito sa'min. Pero huwag kang mag-alala kasi nga parang nasa isip ko na habang nasa Papa John's pa ako, pina-process na nila yung sa ADSLA ko. Kaya 'pag once na lumipat na ako sa kanila, yung visa sponsorship ko nasa kanila na kasi local hiring na ako dito sa Qatar. So yun. Tas nung April 16, 2024, nag-message na ako agad sa pinaka-area manager ko sa Papa John's na yun nga, in-inform ko siya na magre-resign na ako. Tapos in-inform ko din yung manager ko dun sa store ko talaga. Nag-follow up na ako. Tas nung April 18, 2024, nag-message na sa akin na pwede na daw ako pumunta ng office para kausapin ako. Yun din yung araw mga kabibs na start na effective na pwede na ako mag-render ng 1 month. Kaya talagang syempre tuwang-tuwa tayo. Alam ko nga hindi pa ako papayagan mag-resign. Pero sino ba naman ako para hindi din ako payagan, di ba? Di man ako kawalan sa company kasi maraming mga galing dyan. Char. Yun mga ka-babes, ang last day ko na trabaho sa Papa John's, pero secret muna. Mga ka-babes, for more than 2 years, no, sa Papa John's, sobrang saya ko. And alam niyo mga ka-babes, dito lang sa Papa John's, sa dami-dami ko na rin naging work sa Pinas. Itong Papa John's lang yung na-experience ko na mag 1 month render ako. 'Di ba? Kaya nakakatuwa lang. Na ganito pala yung feeling, no? Na magre-render ka pa sa company mo na alam mo na may malilipatan ka ng panibagong trabaho. Siyempre yung mga may iwan mo na katrabaho is siyempre mamimiss mo sila, 'di ba? Kahit ng ibang lahi sila, siyempre may mga times na nakakalungkot din, pero gano'n talaga ang buhay. Kailangan mo iwanan sila para sa future mo, 'di ba? At marami ka pa naman na ibang makikilala, hindi lang sila. Kumbaga, pinagtagpo lang kayo ni Lord para may matutunan kayo sa isa't isa. Oh. And syempre, meet ang isa-isa, 'di ba? So, 'yun. At marami akong natutunan as in sa Papa John's kasi first time ko na maging staff sa mga pizza. Yan. Yun, sa loob ng 2 years, ang daming tawanan, iyakan, lalo na complain, di ba? Sa management, gano'n naman talaga, walang perfect na company, alam natin yan. And yun nga, habang patanda tayo ng patanda, kailangan din syempre natin maghanap ng, alam niyo, malaki-laki naman ding offer para lumevel up naman tayo. Hindi naman tayo puro sa baba na lang. Kailangan natin lumevel up. O, di ba? As alam niyo mga kabibs, kung napanood niyo yung mga dati ko mga vlogs, sinasabi ko na kung hindi man lang ako makahanap ng trabaho, local hire dito sa Qatar, baka magbakasyon na lang ako, ganyan. Actually mga kabibs, nagsulat na ako nag-take down notes na ako yung mga dapat kong bilhin, dapat kong gawin pag nasa Pinas na ako, ano yung mga dadalhin ko pag nasa Pinas na ako, ano yung mga dadalhin ko pag nasa Pinas ako at pabalik sa Qatar, mga ganyan. Diyos ko, ang dami ko nang sinulat. Pero okay na yun mga kabibs kasi at least, nasulat ko na yung mga dapat kong isulat at gawin, di ba? So, kapag gusto ko na talagang magbakasyon, so, hindi na ako mahirapan mag-isip pa ng mag-isip kasi may nakalagay na. So, yun, syempre malungkot kasi hindi ako matutuloy na magbakasyon. Kasi sa Papa John's mga kababes, pag natapos mo na yung 2 years, pwede kang magbakasyon. So, free lang yung mga kababes. 2-way ticket na yun, back and forth. Mas pinili ko na
ituloy-tuloy na lang yung trabaho ko sa Qatar kaysa umuwi ako sa Pinas. Kasi 'pag umuwi ako ng Pinas hindi pa naman tapos yung pinapagawa kong bahay. Yun din yung, sinasabi sa'kin ng magulang ko. Kaya yun, kaya thank you talaga kay Lord, napakasuwerte ko. Kaya Lord, thank you. Kaya mga ka-babes, kung isa ka din na OFW na takot na umalis sa company, eh, mag-pray ka lang at kung ano yung gusto mo talagang mangyari sa'yo in the future, ipag-pray mo yan, ga-guide ka ni Lord kung ano yung mga sign na dapat na umalis ka na sa company. Kung nasan ka ngayon, and lakasan mo lang yung loob mo kasi ganun din ako, nilakasan ko lang din talaga yung loob ko. Kasi yung magulang ko kasi talaga nagpo-push din talaga sa akin na mag-apply ka na, ano ng balita, ganyan. Akala nila wala akong ginagawa dito. Pero actually talagang depressed talaga ako nung time na yun na, alam mo yung palapit na ng palapit yung finish contract mo. Tapos hindi ka pa rin nakakahanap. Nakaka-pressure talaga, di ba? Kaya sabi ng magulang ko na hindi naman namin ikaw pinipressure, sarili mo lang yung pinipressure mo. Basta dito lang kami magulang mo na nagsasabi sa'yo na huwag mong kalimutan na mag-apply pa sa ibang company na mas malaki yung sahod. Kasi alam niyo mga kabibs, last year kasi lahat ng company dito sa Qatar talagang yung sales is ang baba talaga. Talagang ang daming nagtanggalan, ang daming pinabakasyon, ang daming pina-terminate. Kaya wala talagang gaanong nag-hire last year. Kaya palapit na yung ano ko nun, 2 years ko. Kaya sabi ko sa magulang ko na wait lang talaga kayo na makakahanap din ako, and ito nga talaga, ito na yung right time. Kaya syempre tuwang-tuwa yung magulang ko, pinaprank ko pa nga na hindi ako nakapasa, ganyan. Nagagalit sila, ba't hindi ka nakapasa, ganyan, may experience ka naman, alam mo na yung mga magulang natin. So yun, kaya pray lang tayo mga kabibs, makahanap ka rin ng bagong malilipatan mo, and talagang dasal talaga, hingi ng payo kay Lord para sa guidance. Syempre lakasan yung loob, and syempre kumilos ka, na hanap ka pa rin ng hanap, diba? Tanong-tanong ka saan yung hiring, ganyan. Kasi pag masipag ka maghanap ng trabaho, talagang makakahanap ka, diba? Kung tambay-tambay ka lang dyan, upo-upo, walang mangyayari, diba? Kaya yun mga kabibs, ang dami ko nang naikwento sa inyo, no? So, sana marami kayong natutunan. Ay, sana magkaroon ng isang inspirasyon sa inyo. And lakasan yung loob nyo, ha? And huwag kayong matakot. At yun na nga mga kabibs, isisingit ko na dito na matatapos na yung vlog natin ngayon. And sa next vlog ko mga kabibs, panoorin nyo na lang yung step by step kung paano yung pagpaprocess ko ng mga documents na pag-aalis na ko sa Papa John's. So, panoorin nyo yung mga kabibs. Meron din akong vlog dun. So, marami na naman kayo matututunan. Kasi, syempre, as OFW, or first-timer OFW, hindi natin alam kung ano yung mga step by step, diba? Kasi, syempre, hindi naman natin to bansa, and magtanong-tanong tayo sa mga senior na talaga na matagal na dito sa Doha, Qatar, kung ano yung mga proseso, mga dapat gawin kapag maglilipat ka. Once na maglipat ka ng mga company. So, ayun mga kabibs, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Salamat dahil kinapos mo tong vlog na to, and don't please forget to subscribe to my channel, and please like and
comment ka na rin. Charot. So, ayun mga ka-babes, thank you for watching. See you sa mga next vlog ko. Bye!